Good Monday morning! Kumusta na po kayo mga kasbag at sa aking mga followers at mga non-followers? Magandang umaga po. Ay kumusta gahon yung bakasyon? Ay ayos naman ho. Ay mabuti kung maging ayos ang inyong mga bakasyon, 2 araw na bakasyon. Ay ngayon ay araw na uli ng Lunes. Umpisa na naman ho ng kanya-kanyang trabaho na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Trabaho natin, atin hong pag-igihin ang ating pong trabaho. Dahil diyan ho tayo kumukuha ng ating pong kikabubuhay ng ating pamilya. At lagi po tayo mag-iingat. Ay maiba ho ako ng usapan. Noong kabilang linggo ho, ako ho nasimpatya ho dun sa atin hong kapatid na parehas na ng content creator kay Ma'am Alicia. Ay talaga naman ho ginawa kay Ma'am Alicia hindi ho ito kagandahan. Kung siya man ho ay may nakakapagsalita ng hindi maganda, ay ako follower ho ni Ma'am Alicia at pinanonood ko lahat na kanyang content kasi yan political vlogger yan mahanghang talaga magsalita yan. Wala naman masama kung magsalita ng ganyan, pero yung kitili naman ho ang buhay, napakapangit naman ho, katraidoran ho yun. Tayo naman ho may sarili naman hong karapatan magsalita. At yung kanya naman ng mga sinasabi katotohanan din lang. Ako'y nakikisampatya ho kay Ma'am Alicia dahil ako naman ho isa rin content creator na small content creator. Ako'y nakikisimpatya ho sa nangyari ho yun. Talagang ako'y nung mabalitaan ko at makita ko sa mga social media, ako ho'y talagang nanlumo ho. Dahil ako talagang avid followers ho ako niyan. Pinanonood ko lahat na content ho niyan. Maliban lang ho kung ako ko'y busy, pero pag nadumano sa aking wall talaga pinanonood ko yung mga content niya. Sa totoo lang naman ho, ako naman ho ay hindi ho maka-BBM. Iba naman ho ay binoto. Pero sa ginawa ho niyan, sasabihin ng iba, mga nakakausap ko, sa kanya raw nag-umpisa yung mga flood control. Abay hindi naman ho, mag-isip kayo. Ilan taon lang ho baga naman to? 4 years lang naman ho yan. Siya nga ho nagsiwalat ho niyan Sa katunayan nga siya ho nagsiwalat. At kung sinasabi niyo mga mali-mali tayo manabasa ko comment section, magkaalap kayo ng ebidensya. Para tapos pag may matitibay kayong ebidensya, mag-file kayo ng kaso. Yun, sa ombudsman. Kung saan makaso. Sa Korte Suprema, yun. Tapos sasabihin bakit daw ang inuuna yung impeachment, siyang naunang kaso siya ngayon ang dinidinig. Kung anong dinidinig di yun na lang pag-usapan at huwag na muna i-divert sa mga ibang kaso. Pagkatapos ng impeachment, kung may kaso kayong babato din sa mga sinasabi yung flood control at saka sa mga malay-malay di sa pag-usapan sa Senado. Yun lang naman ang akin. Kung unahin muna yung impeachment, kung mapatunayan na guilty, di parusahan. Yun lang naman ho ang akin. Yun may komento ko lang ho. Dahil sa nangyayari ho, sa mga political vlogger na nakabase ho dito sa Pilipinas, ay mga bossing, amo sir, idol, kayo ho'y mag-iingat. Okay lang yung mga political vlogger na nasa ibang bansa at safe sila. Pero pag narito sa Pilipinas, ay delikado, katulad ng nangyari kay Ma'am Alicia. Hindi naman alam niya kung sino titira. Kapag naman kayo napatumba ng gaya, napakahirap nang hanapin kung sino ng mastermind. Kaya may papayo ko lang sa inyo, sa mga political vlogger na depender ng administrasyon, ay kayo po'y mag-iingat, dobling ingat. Kung kayo magtitiwala kahit sino. Sa yun lang ho, ako'y nakasimpatya lang ho dahil kaka-content creator ko ho siya si Ma'am Alicia At ako talaga ho follower ho niya at ako'y nanonood din ho niyan. Siya, tayo ay mag-iingat. God bless po. At magtrabaho na lang ho tayo ng matiwasay, maging parehas sa buhay. At yun lang ho, at lagi ho tayo magdadasal. God bless po at magandang umaga po.